Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at eto na nga mga karibin natin kapapasok lang. Nagkasundo na ex-president PRRD. Nagtungo sa Malacanang para kausapin si PBBM Palacio. Nasyak, yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Kabayan News PH, yan mga karibin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH at kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Mga kabayan, sa wakas, tinuldukan na ni dating Pangulong Duterte ang mga aligasyon na nasa likod siya ng planong destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sabi ng dating Pangulo, komportable siya sa pamamalakad ni Pangulong Marcos at ayaw niya na magkaroon ng kudita para pabagsakin si PBBM. Dahil dito ay kinagulat ng mga vloggers at DDS supporters ang naging pahayag ng dating Pangulo kung saan ay nais niya na makaharap at makausap si PBBM. Ayon kay Atty. Harry Roque, dating spokesperson at abogado ni PRRD, hindi magagawa ng Pangulong Duterte ang mga kumakalat na planong distab kay PBBM dahil pati anak niya ay madadamay. Bakit po magdidistab ang ama na nakaupong Vice President? Kapag nagkaroon po ng destabilization at napalitan ng gobyerno at nabaliwala na walang bisa na naman ang 1987 Constitution, malulusaw din po ang mandato ng sarili niyang anak na si BP Sara. Gagawin ba ng isang ama yon sa kanyang anak? Hindi! Matatandaan na nagpahayag si Pangulong Duterte sa isang press con sa Davao kung saan ay sinabi niya na hindi niya kailangang gawin ang distab laban kay PBBM dahil naging presidente na siya at wala siyang planong ipakulong o pabagsakin si Pangulong Marcos Jr. Sino namang pulis o pati military na makipag-meeting sa akin to disturb? They must be crazy. It's either they're around or just plain insecurity. Naging presidente na ako. Well, for what purpose? To what? Place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Ito na kaya ang hudyat para magkasundo at magkaisa na ang dalawang panig sa pagitan ng mga Duterte at Marcos para sa pagbabago at tuloy ang pag-angat. So yan mga karibin natin, no? Itong issue po sa distab mga karibin natin, parang wala naman po sa, diba, sa personality ng mga Duterte, mga karibin natin, ang ganyan, no? Ang pangaagaw ng kapangyarihan. No? Kasi, diba, wala naman tayong nabalita ang ganun na Duterte, Duterte, di ba? Na siyempre pag natanggal po or na impeach si PBBM, so si BP Sara po ang automatic na magiging presidente. So pag ganyan po, parang lumalabas na inagaw po ni Duterte yung posisyon ng pagiging presidente, no? So, para sa akin mga karibin natin, totoo po yan na parang, di ba? Kasi, tingnan nyo, wala naman sa personalidad ng mga Duterte. Ang mga agaw ng kapangyarihan. Kasi sila mga karibin natin ay ibinoboto po ng taong bayan, no? Na ekonomiya at kabuhayan ng ating bansa. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH. So yan mga karibin natin, subscribe na po kayo o Kabayan News ang notification PH. bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kaya nga ako'y nagtataka eh. Di ba ang mga lingwahe nila dati, lalong-lalo na ni Justice Secretary
Remulla, ipapa-aresto niya mga investigators dahil nga sa dereliction of duty. Eh bakit ngayon nagbago ngayon ang sinasabi ni Solje? Di ko alam kung sino sa kanilang dalawa ang dapat na magsalita nga. Ngayon ang sinasabi, mag-imbestiga sila, hindi kami makipagtulungan. Mali po yun. Kaya nga po tama yung naunang sinabi ni Justice Secretary Remulla na yan po ay dereliction of duty at po pwedeng arestuhin ang mga dayuhang mga investigador kung sila po ay pupunta rito para mag-imbestiga. Kasi may mga bali-balita no, na medyo masama raw at tayo ng kalusugan ni Boying Remulla. Pero ako tingin ko naman napakalakas kasing lakas ng kalabaw itong si Secretary Remulla. So lahat ng mga nagnanais na may hindi magdang mangyari sa kalusugan ni Secretary Remulla, bigo po kayo. Dahil ito po talagang si Secretary Remulla, sa mulat mula pa, kami mga bata pa, mga estudyante pa sa UP, talagang pinangangalagaan ang kanyang katawan. Tumigil na nga rin yan sa paninigarilyo kung di ako nagkakamali, no? At talagang regular ang pag-exercise. Kaya namang katawang pangrumansa si Secretary Remulla. No? So, mabuting balita naman po yan. So yan mga ka-review natin, pero may kumakalat po na picture, di ba mga ka-review natin, na nakaano po si SOG Boying Remulla. Nakahiga po sa anong tawag dyan sa English, mga ka-review natin, yung higaan sa sa ospital, tawag diyan, may tawag diyan death bed, yon mga ka-review natin ha. Di ba may kumakalat na picture na ganun mga ka-review natin. So yan, kaya nasasabi ng ating mga kababayan na medyo hindi talaga maganda yung kalusugan ng ating SOJ mga ka-review natin, no. Pero sinasabi naman po ni Spokes Harry Roque ay ni Attorney Harry Roque, makakareview natin na okay pa. Katawang pang-romansa pa daw itong si SOG Boying Remulla. Nako. Naka-abroad po ako kaya hindi ko napanood ang press con ni Secretary Remulla, but I'm so happy to hear na he is at the pink of health. Para naman kay dating Pangulong Duterte, wala siyang pakialam kung nasa bansa na itong ICC at kung sila ay nag-iimbestiga at handa rin umano siyang sagutin ang lahat ng mga akusasyong ipinupukol sa kanya, Attorney. Well, siyempre po, no, ang paninindigan naman talaga ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, dati niya sinasabi niya, mas gugustuhin muna niyang mamatay kaysa husgahan ng mga dayuhan sa mga di umanong krimen na nangyari dito sa Pilipinas. Lahat po ng merong reklamo kay Presidente Duterte, ayan na po, sinimulan na ni Franz Castro, dito po kayo magsampa sa Pilipinas dahil wala na pong immunity ang isang dating presidente. Dito po kayo magsampa ng kaso na gusto ninyo. Meron din po tayong batas na nagpaparusa sa crimes against humanity. Yan po ay isinulong natin sa IHL Committee ng PNRC. At naging batas po yan at yan po magiging pasihan para litisin si Presidente Rodrigo Roa Duterte kung meron pong ebidensya pero dito po sa Pilipinas. Kaya nga po hindi ko maintindihan bakit kinakailangan pa pumunta sa ICC kung hindi dahil gusto lang po nilang pahiyain ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ibang issue lang din tayo, Attorney, dahil pinabulaanan din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya ang sinasabing nasa likod ng umano'y destabilization plot laban sa Marcos administration at tinawag nga niya na isang uri ng kabaliwan ang pinapalutang na destabilisasyon dahil walang matinong pulis na gagawa ng destabilisasyon. Wala niyang dahilan para palitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil maayos naman ang pangangasiwa nito sa gobyerno. I-quote ko lang ang kanyang sinabi sa kamakailan lang niya na media briefing kasama ang mga Davao media. Sino naman ang mga GG na pulis o militar ang makikipag-meeting sa akin to disturb? For what purpose? To place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time? So eto lang mga ka-review natin, kayo po ba ay naniniwala doon sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na komportable daw siya sa pamumuno ni PBBM, mga ka-review natin, ha? Ako medyo alanganin po ako doon, mga ka-review natin, no? Doon sa sinasabi niyang komportable kasi 'di ba nung nung binabanatan po nung tinitira si VP Sara, 'di ba?
Oh. Galit na galit po si dating Pangulong Duterte dito sa Kongreso na ano naman ni pinsan ni PBBM, no? Si Speaker Romualdez. No, at saka syempre hawak pa rin yan ni ano. Diba? Sinasabi nila may kumpas daw ni PBBM yung mga nangyayari diyan sa Kongreso. Yun po ang sabi nila, ha. Mhm. At ako mga ka-review natin, yung opinion ko po about diyan sa mga sinasabi, no, kasi pumunta nga si dating Pangulong Duterte sa Malacanang, no, para kausapin po si PBBM. Ba syempre kung before pa yung interview, before siya pumunta. So syempre kung pupunta ka doon at magsasabi kung 'di ba? Mumura 'di ba? Mo si yung isang tao na pinakamalaking ano diyan, 'di ba? Like for example si PBBM. 'Di ba? Kung maglalabas siya ng mga salitang hindi gustong marinig ni PBBM, sa palagay mo kakausapin pa siya? 'Di ba? Oo. Siyempre matatamis na salita ang sasabihin mo. Ha? Gaya dun sa tinanong na kung totoo ba daw yung pulboronic video, 'di ba? So doon nagsalita din siya na hindi yun totoo, 'di ba? So ang naisip ko lang mga ka-review natin, ba hindi siya pwedeng magsalita ng ng against sa will, 'di ba? Or hindi gustong marinig ni PBBM kasi mag-uusap nga sila about dyan sa SMNI, mga ka-review natin na, 'di ba? Ibalik yung franchise. No, at ibalik din yung kanyang programa, mga ka-review. So syempre, magsasalita ka ng medyo pabor. Doon po sa kakausapin mo. Yan lang po ang ating opinion dyan. Kayo po, ano ang iyong opinion about dyan sa mga sinabi ni dating Pangulong Duterte, no? May isang vlog nga na sikat na broadcaster, mga ka-review natin, na sinasabi niya kung dapat pa bang pagkatiwalaan ni PBBM si dating Pangulong Duterte. So yan mga ka-review natin, ano sa palagay nyo? Ano ang take nyo dyan, ha? Of my life, sabi yan ng ating dating Pangulo. Una nang itinanggi rin ng PNP at ng AFP na may destabilization plot. Well, una-una, si Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines kasi nagsimula nito eh. Siya nagsabi na may mga distab ongoing na binawi naman ni Secretary Anyo ng National Security Council. No? Yan ang problema kapag ang Chief of Staff ay dating tagapagsalita ng AFP. Hindi na niya nakikita kung ano yung pagkakaiba ng papel ng tagapagsalita sa ikaw na ngayon ng Chief of Staff. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan dahil whether or not totoo, magkakaroon ng bahid ng katotohanan yan dahil nanggagaling sa pinakamataas na opisyalis ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. So dapat mga ka-review natin, dapat kinaklaro. Ano ba yan? Intelligence report ba yan na may nagaganap na disturb plot, mga ka-review natin? Diba? So, sino ba ang dapat sisihin? Diba? O kayo rin na nasa gobyerno kasi hindi nyo ginagawa yung trabaho nyo. No, kung totoo man yan, mga ka-review, sa bagay, kung totoo man yan, posible rin na sinabi lang sa atin, no? Para at least alam po ng taong bayan. So, anong purpose niya? Diba? Anong purpose niya na sinabi niya na in public, diba? Para ba magkagulo? May mapag-usapan? Ganon? No, wala talaga mga ka-review natin, no? Kaya po, ano po ang inyong opinion dyan sa mga ka-review natin dyan sa nagpalabas ng ano na yan? Sino ba yan? Si Bronner yata yun, mga ka-review natin, no? Correct me if I'm wrong, mga ka-review natin, si General Bronner po ba yun? Oh. Pinas. Well, nagagalak naman po ako nagsalita na ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil yan naman po aking paninindigan. Bakit po magdidistab ang ama na nakaupong Vice President? Kapag nagkaroon po ng destabilization at napalitan ng gobyerno at nabalingwala na walang bisa na naman ang 1987 Constitution, malulusaw din po ang mandato ng sarili niyang anak na si BP Sara. Gagawin ba ng isang ama yun sa kanyang anak? Hindi!
Pangalawa, naku, pwede ba? Kaabugadong tao naman ni Presidente Duterte, piskal pa nga yan. Siya yung naglilitis sa mga lumalabag sa batas natin sa Pilipinas. Bakit naman siya ang lalabag pa sa batas ng kudita? Na ngayon po talaga ay ginawa ng special offense nung panahon ni dating Senate President Jovi Salonga na considered as capital offense. At pangatlo, yan nga po kilala ko kasi yung amo ko He is done. Kahit anong narinig yung mga chismis, mga marites, natatakbo pa siya, kilala ko po yan. Tapos na po siya. Pagod na siya sa paglilingkod dahil napakatagal na po niya naglingkod mula pa nung panahon siya. Pero mga karabyo natin sinabi po ni dating Pangulong Duterte, pag hindi po nila tinigilan, di ba? Si BP Sara, mga karabyo natin, di ba? May statement po siya na tatakbo po siya sa 2025 or sa 2028. Yun po di ba mga karabyo natin? Kung nag-viral din po yan, di ba? Nung kasagsagan po ng kanilang doon sa CIF, mga kareview, sa issue po ng Confidential and Intelligence Fund ni BP Sara, no? Diyan sa DepEd. So, yan po. Sinabi po ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga po nasasalit po siya sa mga survey, di ba? At nagna-number 1 pa, mga kareview natin. So, wala namang permanente sa mundo, di ba, mga kareview? Lahat po nagbabago ang mga desisyon. Depende po 'yan sa di ba? Sa pagkakataon. So, hindi pa rin natin masabi yung na talagang ano na yung statement dito ni ni Attorney Harry Roque, mga ka-review na yan na talaga yung magiging opinion lang po yan ni Attorney Harry Roque, no? Lahat po ay nagbabago, depende po yan sa pagkakataon. Na siya ay naging piskal, naging mayor, vice mayor, congressman at naging presidente ng Pilipinas. Sa madaling salita, ang ating Pangulo na ang nagsasabing wala yan. Kinakambihan niya ba si Marcos? Hindi ho. Doon lang siya sa totoo. Yun yung paulit-ulit nating sinasabi. Kaya ho kami, Banateros Brothers, lagi ko nga sinasabi yan kay Coach Oli, kay Boss Dada, huwag tayong mag-iimbento para lang magkaroon ng content. Para lang magkaroon ng viewers. Why? Credibility is more important than viewers, than content. Kailangan yung credibility mo. Paano ngayon niya? Sunog na naman. Yung mga nagsasabing may video. So don't tell me, ako ang may kasalanan nito. Don't tell me, binayaran ako para sabihin ito. Si Pangulong Duterte na nagsabi. Doon tayo sa totoo, mga kapatid, mga kababayan. Pare-pareho tayo ng nais mangyari. Pare-pareho tayong lumalaban para sa tunay na nakaayusan sa ating bayan. So yan, mga karibin natin, agree po tayo dyan kay Sir Banat Bay, no? Na dapat yung about sa video yun, no, mga karibin natin, na dun lang po tayo sa katotohanan. Totoo po yun, mga karibin natin. Pero para sa akin po, opinion ko po dyan, mga karibin dyan sa pulboronic video na yan, hindi po tayo magsasalita ng tapos, mga karibin natin, no? Kasi ako, personally, hindi rin naman natin alam I'm sure si Sir Banat ba, hindi niya rin alam kung mayroon ba talagang video o wala. Diba? Ang nakakaalam lang po niyan, yung mga nakapanood at may hawak na po ng video yan. Kung meron man, diba? Kung meron man po. Yan, hindi po natin yan pasisinungalingan na video yan at hindi rin po natin patutuhanan as long as hindi pa natin nakikita. Malay natin one day, diba? Sumabog ang buong mundo, mga kapo. Ilabas po nila yan. Edi, di ba? Kaya nga po, mga karibyo natin dapat ilabas po nila kasi sinasabi nila in the right time Hindi natin alam kung kailan po yan na sa tamang panahon, di ba? Well, anyway, nasa kanila po yan, no? As long as sinasabi nila, there's a chance na ilalabas po nila yan, right?
Alright mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At yan mga karibin natin, i-comment na lang po ang inyong mga nararamdaman, komento patungkol po dito sa balitang ito. Alright? Huwag din po kalimutan mag-subscribe kay Kabayan News PH. Nasa description po ang full video link ang balitang ito. Subscribe na po kayo kay Kabayan News PH. Maraming salamat po.